Katang sa ati sumilang ay anak na ibinigay upang magharing lubusan, taglay ay dakilang ngalan, tagapayo ng may kapal. Purihin ka, Hesu Kristo. Viva Señor Santo Niño, ang bayang Pilipino ay nagpupuri sa'yo. Purihin ka, Hesu Kristo. Viva Señor Santo Niño, ang bayang Pilipino ay nagpupuri sa'yo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw
At ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol nung siya ay maging tao naman totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikiisa sa mga nasa abang katayuan upang kami mapabilang sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaonang nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang paghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuutang tikmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang namamahala sa atin. Siya ang kahanga-hangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak ang kapangyarihan ng walang hanggang kapayapaan, ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at pananatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit.
Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng papapalang espiritual dahil sa ating pakipagkaisa kay Kristo at sa ating ang pakipagkaisa ito, hinirang niya tayo bago panilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinalaga upang maging mga anak niya. Sa pamamagitan ni Jesucristo, iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin, sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa iyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang iyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking pananalangin at hiniling sa Diyos ang ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, nagpagkalooban kayo ng espiritu ng karunungan at ang ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kalulatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Naging tao ang salita upang tanang maniwala ay kaniyang gawing dakila. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyo lumapit sa akin ang mga bata, huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila nagahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinagaharian niya.
at kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong sa kanyang mga kamay ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Sa araw pong ito, tayo po'y bilang bansa ay nagdiriwang ng kapistahan ng banal na sanggol o Santo Niño kung ating tawagin. Maganda mapansin natin nung pagkatapos ng pagdiriwang ng Pasko, ay patuloy nating pinagdinilayan si Jesus. Nung nakaraang halos magdadalawang linggo na, pinagdilayan natin ang kapistahan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Ngayon naman sa linggong ito, pinagdinilayan natin si Jesus, ang Santo Niño. Dahil sa tindi ng Diyos, sa tindi ng pagmamahal ng Diyos para sa sangkatauhan, ipinadala niya ang kanyang anak para maging tao, para iligtas tayo. Ang Diyos ay nagkaroon ng muka kay Jesus. Ang Diyos ay nagkaroon ng pangalan at ang pangalan niya ay Jesus. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, we have the confidence to call on the Lord's name. We have the confidence to call on Jesus kasi kasama natin siya, kalakbay natin siya. Sabi nga ho ni San Pablo, ang Diyos sa kanyang pagkakatawan tao ay naging katulad natin sa lahat ng bagay, maliban sa kasalanan. Kaya ang kapistahang ito ay patuloy nagpapaalala sa atin ng tindi ng pagmamahal ng Diyos para sa atin. Na si Jesus, niyakap ang pagpapakumbaba, inubos ang sarili, naging tao para sa kaligtasan natin. Sa Ebanghelyo natin ngayon, magandang mapansin ang isang maliit na detalye nang si Jesus, nang unay hinarangan ng mga alagad na makalapit ng mga bata kay Jesus, at ang sabi niya, palapitin niyo na lang. At ang sabi niya, at ang kanya, ginamit niya yung pagkakataon na yon para turuan ang mga nakikinig sa kanya. Ano lang sinabi niya? Ang sino mang hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. Ano bang meron sa isang bata na nais na hinahangaan ni Jesus at hinahalin tulad niya na sana'y may katangian ang lahat ng Kristiyano nang makapasok sa pinto ng langit? Kung unang titignan natin, ang bata ay dependent, di ba? Siya ay umaasa, lagi nakakapit sa kamay ng kanyang mga magulang. Eh, Father, paano yun? Di ba, we should be independent. Kailangan tumayo ako sa sarili kong paa. Kaso nga lang, minsan ang ginagawa natin at ang pagkakamali natin ng pagkakaintindi, we even want to have independence with God. Nilalayo natin ang sarili natin sa Diyos. Sinasabi namin, Lord, akong bahala sa buhay ko, doon ka na sa tabi. Lord, akong gagawa ng desisyon ko, diyan ka na sa tabi. I want to be independent from you. Ayoko nang ikaw ang gagabay sa akin. Ako nang bahala sa buhay ko. At pag ganun ang iniintindi, anong tono? May habang, di ba? May angas. Pero, sa isang tao na lumalayo sa Diyos, sa tingin nyo ba'y nagiging ganap ang kanyang buhay? Sabi nga, the farther we are from God, we lose meaning in life.
Kaya nga, di ba, yung mga tao na tila'y hinahanap ang sarili, saan sila lumalapit? Kanino nila nasusumpungan ang kahulugan ng kanilang buhay? Naalala ko, may kausap ako at sabi niya sa akin, Father, ano bang saysay ng buhay? Ba't may saysay? May saysay pa po ba ang buhay? May kahulugan pa po ba ito? At habang pinakikinggan ko siya, magamat may kanya tayong pinagdadaanan, at sinabi ko, alam mo, pwede nating dagdagan para makatulong sa paglalakbay mo. Napansin ko kasi na you never mention God. Sabi niya, oo nga no? At ang paanyaya ko sa kanya, baka kung okay lang sa'yo, simulan mo na rin yung paglalakbay mo palapit sa Diyos. Try to know God again. Try to talk to God again. Kung hindi mo pa nakakausap ang Diyos, try to talk to God again. Sabi mo, hi, miss you. No? Hi, Lord, miss you. Long time. Try to talk to God again. After ilang weeks, nakita ulit kami at sinabi ko, kamusta? Kinausap mo na ba ulit si Lord? Ano sabi niya sa akin, alam mo ho, nung uli natin pag-uusap, ginawa ko ho agad yon. And after that, ang sabi niya sa akin, I could not stop talking to God. Tinanong ko siya, so nahanap mo na ba ang kahulugan ng buhay? Medyo may konting litrato na, Father. Medyo nagkakadrawing na. Medyo may konting linaw na. At tinanong ko, paano mo nahanap? I found it when I talked to God. Si Jesus ang liwanag ng ating buhay. Si Jesus ang nabibigay liwanag sa ating buhay. At may kahulugan at kabulahan ng buhay natin kung tayo ay nakakapit sa Kanya. Dependence with God. Tayo ay nakakapit at ang taong ating inaasahan, hindi ba? If we are dependent on God, we are also trusting in God. Nagtitiwala tayo sa Diyos. Kaya tayo umaasa sa Kanya kasi may tiwala tayo sa Kanya. Kaya tayo kumakapit sa Kanya kasi may tiwala tayo sa Diyos na hindi na tayo bibitawan. At alam natin at karanasan natin na sa kabila ng mga paghihirap natin sa buhay ay kahit kailan hindi tayo binitawan ng Diyos. Di ba? Minsan, tayo yung gustong bumitaw. Tayo yung gustong magpumiglas sa kapit ng Diyos mula sa Kanyang paggabay sa atin. Dahil feeling natin, mas magaling ako. Pwede rin nating matutunan sa kadangian ng isang bata ang pagtitiwala sa Diyos. Ang Diyos bilang ating Ama, si Jesus ay ating kapatid, kapwa natin. Siya naging tao tulad natin, kalakbay natin, kasama natin. Kaya pwede rin natin, na pag sa paglago natin ng pananampalataya natin ay mas lumago tayo sa ating pagtitiwala sa Diyos. Magandang itanong din sa ating sarili, ang buhay ko ba, ang mga pangarap ko ba, ay kaya kong ilatag sa paanan ng Diyos? Kaya ko bang isuko sa Diyos? Siya ba ang kinakapitan ko? Siya ba ang inaasahan ko? Siya ba ang pinagkakatiwalaan ko ng buong buo? Hindi lalapit lang tayo kay Lord pag may kailangan tayo at sabihin, Lord, nagtatrust ako sa iyo, ha?
Tapos pag may lalapit na kaibigan mo, Mars, bili ka nito, pampaswerte, matutupad lahat ng pangarap mo. Pag binili mo to, 10,000 lang, Mars. Itong miracle bracelet. Tapos bumili ka. Kaya akala ko pa sinabi mo kay Lord, Lord, I trust you, ha? Lord, may tiwala ako sa iyo, ha? Tapos lumapit yung kaibigan mo, sinabi sa yung, bili mo to, Mars, oh. Matutupad lahat ng pangarap mo. Akala mo may trust ka kay Lord. Gumastos ka pa ng 10,000. Pero kung buong tiwala natin sa Diyos, marunong tayo maghintay sa kaganapan ng pangarap niya, lalago tayo sa pananampalataya natin. Una ho, meron tayong dependence kay God. Trust in God. Pangatlo ho, ang bata, alam niya po kung hindi niya kaya. A child knows his limitations. Naalala ko po, may isang bata may hawak po na bote. At hindi niya mabuksan yung boteng yan. Hirap po siya, lahat ng effort binigay na niya. At nung nalaman na niyang hindi niya kayang buksan yung bote, anong ginawa ng bata? Nakita ko, mamaya lumalapit na siya sa tatay niya, inabot yung bote sa tatay niya at sinabing, pabukas. At binuksan ng tatay yung bote at ibinalik sa kanya. A child knows his limitations. He knows if he needs help. Gagawin niya yung lahat, pero pag hindi niya nakaya, kaya niyang humingi ng tulong. Sa atin din po bilang Kristiyano, maganda rin na tulad sa aral ng tulad ng isang bata, do not be afraid to ask for help. Hindi ho kahinaan ang paghingi ng tulong. Hindi ho kahinaan ang pagsabing, hindi ko kaya, kailangan ko ang tulong mo. Sa totoo lang, ang taong nais lumago sa katapangan ay kayang tanggapin ang kanyang pagkukulang. Kayang tanggapin ang kanyang kahinaan. Dahil alam niya na hindi niya kaya mag-isa. Maganda rin sa buhay natin bilang Kristiyano, we can also ask the Lord for help. Huwag matakot humingi ng tulong sa Kanya. Huwag matakot na sabihin, Lord, tulungan mo ako rito, nahihirapan na ako. Lord, tulungan mo ako, nabibigatan na ako. Lord, tulungan mo ako. Parang babaksak na sa akin ang mga problema ko. You can always tell the Lord, Lord, I cannot do this on my own. Help me. Konting baon lang para sa pagdinilay natin. Tatlong bagay na pwede nating gabay sa ating paglalakbay bilang Kristiyano at pagtahak natin sa misyon na maging kawangis ni Jesus sa mundo. Ang Diyos ay nagkatawan tao at ang hamon din sa atin, sana din po tayo mga Kristiyano ay maging kawangis ng Diyos sa mundo ngayon. At tatlong bagay ang pwede nating baunin at pwede nating simulang isabuhay. To depend on God, to trust in God, and to ask God for help. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ilinibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako
sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, pasalamatan natin ang dakilang Ama na humirang sa atin bilang kanyang mga minamahal na anak kay Kristo at nagkaloob ng Espiritu ng karunungan at pag-unawa. Ipanalangin din natin ang lahat ng mga bata sa buong daigdig. Ang ating itugon, Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa Santo Papa, mga obispo at iba pang pinuno ng simbahan, patuloy nawa nilang panindigan ang pagkiling sa mga dukha sa pamamagitan ng paglingap sa mga bata at mga maralita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa mga nangunguna sa pangangalakal at industriya, sa pamamagitan ng scholarship programs, mabigyan nawa nila ng pantay na pagkakataon ng mga mahihirap na kabataan upang makapagtapos ng pag-aaral at umangat sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa mga kabataang pinabayaan ng kanilang mga magulang, makatagpo nawa sila ng mga taong may magandang kalooban, nagagabay at magkakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa mga nakatatanda, maging magandang halimbawa nawa sila kung paano mamuhay ng may positibong pananaw at puno ng pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa lahat ng naririto, talikdan nawa natin ang pagkamakasarili at magmalasakit sa kapwa at sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong mga anak. Bigyan mo kami ng puso ng isang bata at ituloy mong maging karapat-dapat tawa kami sa walang hanggang kaligayahan sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Angan ngayon ang alak at tinapay mula sa pagsisikap at aming paggawa. Papanalinawa at aming kakanin ng buhay ay makamit. Santo ninyo tanggapin, mga alay sa'yo ay aming hain. Pagsasalamat at papuring, biba biba ang sambing. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin, naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo noong ngayon, naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti, upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinisang muli sa iyo ngayon, upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose,
kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Batang banal, Ninyo Jesus, puso'y dalisay at puspos, pagmamahal at pagsunod sa Amang Diyos, sa puso ko'y iukit mo. O Santo Niño
aming daigdig, nasa iyong bisig, hawak kang mahigpit, sa Ama ay ilapit, pit, Senyor, Niño Jesus. Batang banal, Niño Jesus, bukal ng awa at biyaya. Paglingap sa kapwa at mahihirap, sa amin ay ituro mo. O Santo Niño, Batang Diyos, aming daigdig, nasa iyong bisig, hawak kang mahigpit, sa Ama ay ilapit, pit, Senyor, Niño Jesus. Batang banal, Niño Jesus, kapayapa ay taglay mo. Sa mundong tigim ng hirap at gulo, kami saklolohan mo. O Santo Niño, Batang Diyos, aming daigdig, nasa iyong bisig, hawak kang mahigpit, sa Ama ay ilapit, pit, Senyor, Niño Jesus. Batang banal, Niño Jesus, nakipamuhay bilang tao. Itulot mong kami makibagay, makitulad sa kababaang loob mo. O Santo Niño, Batang Diyos, aming daigdig, nasa iyong bisig, hawak kang mahigpit, sa Ama ay ilapit, pit, Senyor, Niño Jesus. O Santo Niño, Batang Diyos, aming daigdig, nasa iyong bisig, hawak kang mahigpit, sa Ama ay ilapit, pit, Senyor, Niño Jesus. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos ng kapiling niya. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na birhen, ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na umuunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala na lang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin para mawang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,